Psalms 100 is a song of praise to the Lord. It's a song of praise to the Lord's faithfulness to His people. No doubts, this is a prophetic gem. Search for a key to a successful spiritual life. For me, ang Psalms 100 po ay isa siyang poetic na iyas na kung saan isinet ito sa mga Kristiyano. Ang sabi niya, ito ay isang key, ito ay isang maging susi na para tayo ay magkaroon ng spiritual or victorious spiritual life. Mga minamahal, the important thing we need to receive to the Lord is that in every service that we have, especially every Sunday, we need to enter into God's presence by means of dynamic praise, which includes singing, gladness, thanksgiving, of course, and worship. All of us, lahat tayo, hindi pumunta sa lugar na ito to makita lang ang bawat isa. Pero pumunta tayo because of Jesus, right? Narito tayo because of Jesus Christ. Therefore, kailangan natin gawin. It is a dynamic. Ito po isang napakahalagang bagay sa atin to praise the Lord. In the Hebrew word praise means hallelujah. Tandaan po natin, it is the highest praise to the Lord, the word hallelujah. Kaya mga minamahal, when you receive something to this message, you can say praise the Lord or hallelujah. Because marapat lang pong papurihan ng Panginoon to give our singing, gladness, and thanksgiving to our God. We have for various re-expression of our thanksgiving to the Lord our God. For various expression. Based on our text today, isa-isahin po natin, one by one. Titingnan po natin kung ano ang mensahe. It is also a message, personal message of the Lord to every one of us. Verse 1, make a joyful noise. In other version, make a joyful noise to the Lord. Or in other version, there's also make a joyful shout. Sa aking translation, a joyful shout to the Lord. Shout, ang ibig pong sabihin ng shout, hindi yung normal na word shout. When the Bible declares shout, it is a shout. Kailangan lilitaw yung litid ng leg natin sa kasigaw, talagang puwersa, yung power na lalabas. It is the shout, the war cry, that the Hebrew verb as the same as that of the shouting of the Israelites at the capture of Jericho. Based on Joshua chapter 6 verse 20. The same. Yung pong pag-shout nila nung ikutin nila yung Jericho, it is the same shout na kinakailangan din po natin itong i-express today. Because ito pong pag-shout na ito, it is a war cry. Kumbaga parang dahil tayo'y nagtagumpay, dahil tayo'y tumanggap, dahil tayo ay narito sa lugar na kung saan ito yung iniyak natin, ito yung inilig natin, ito yung pinag-pray natin. And today we are here, gathered together for one purpose, to give thanks to the Lord. The psalm takes the worshiper into the realm of spiritual warfare. Mga minamahal, ito po yung Book of Psalms na magdadala sa atin sa isang lugar na kung saan paano tayo makipaglaban, spiritual warfare.
Because pinapangunahan tayo ng Panginoon how to make war, how to win the war, because every day we have a battle. There are a lot of problems in your life. So we need these principles of God. When we come into the war, we need to cry to the Lord. Don't cry to your enemy, because maybe your enemy will overcome you. But when we cry to the Lord, then the Lord is the one to battle our enemy. Then He said to us, declare the victory, because I won the battle. Mga minamahal, ang Panginoon lang ang ang pwedeng magtagumpay sa labanan na ito. After we receive victory, then the Lord said, enter into His, asan na yung verse 2? Ayun, serve the Lord in gladness. Come before His presence. Therefore, kapag tayo po ay nagtipon-tipon, sabi niya, individual or congregation, kinakailangan ang awit na yan ay, it is a primarily, pangunahin yan sa Panginoon. God expect our singing because yun po yung paraan to serve the Lord. Na yun po isang key na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Marami pong bagay minsan ang dumarating sa atin na kapag tayo ay punong-puno ng pabigat, kahit pa napakaganda yung pag-awit ng mga naglilid sa atin sa awitin, wala tayong ganang umawit. Why? Because ang puso natin, punong-puno siya ng pabigat, punong-puno siya ng problema. Hindi ito makabuelo. Pero mga minamahal, kapag natutuwan mong maglingkod sa Diyos ng tunay, gaano man karami ang problema mo, pwede kang umawit sa Diyos. Because when you worship the Lord, when you begin to worship the Lord, you are not worshiping the Lord in yourself alone, but you are worshiping the Lord in His beauty and His presence. Siya po ay ating inaawitan ng mga papuring awit dahil alam natin that moment ay tayo nasa presensya ng Panginoon. Kayo po ba'y naniniwala kapag tayo nagkakatipon, ang presensya ng Diyos ay nandun na? Amen. The reason bakit hindi po nararamdaman ng marami ang presensya ng Diyos, because hindi nila ito inahanap. Hindi nila ito hinihingi. Tama po yung mga awit natin kanina. Kailangan hingin natin kay Lord ang mga bagay-bagay para mapuno tayo. Kagaya lang po yan sa isang bahay. Kung gusto mong kumain ng isang masarap na ulam, hilingin mo. Hingin mo kung sino yung tagaluto. Ako po, ganun ako eh. Pag may gusto akong pagkain na gusto kong tikman, nagre-request ako. Salamat naman yung pinagre-requestan namin, hindi nagkakain. Mabilis magluto. Hindi po kay Lord. Ang gusto natin isang bagay na maganda sa buhay natin, mag-request tayo kay Lord. Humingi tayo at ibibigay niya yan. One thing, the best na kailangan nating i-request kay Lord is the presence, His presence. Hindi po yung ano pa mang bagay. Ito po yung isang mahalaga sa buhay ng Kristyano, the presence of God. Kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, wala tayong pakialam kung ano man magaganap dyan sa likod. Ang importante, tayo ay payapa sa presensya ng Diyos. In song, we remember that He created us and redeemed us, and that we are now His people, and He is our shepherd. Verse 3. Kung tingnan po ninyo ang verse 3, siya yung shepherd natin, pastol ng ating buhay. Kaya nga, normal lang po na tayo magbigay ng awitin sa ating Creator because kinreate niya tayo, niredeem niya tayo, and ginawa niya tayong mga anak niya.
Kaya kung tayo ay kanyang mga anak, tayo ay magkakapatid kay Kristo. So, ito ang isang bagay na napakahalaga, kapatid. Kung tayo ay kanyang mga anak, kinakailangan sama-sama tayong umawit. May problema ka, wala kang problema, umawit tayo kay Lord. Sapagkat ang awit na ito ay isang pasasalamat sa Panginoon. Inaawitan natin si Lord because sabi nga po, we sing of His love and faithfulness that will continue forever. According sa verse 5. Mga minamahal, as a servant, bilang isang servant o naglilingkod sa Panginoon, attention sa word na to. God is deeply concerned with the total well-being of His servant. Malalim ang kanyang pagmamalasakit sa atin bilang isang servant o lingkod ng Panginoon ng ating buong katauhan. Pinapangalagaan niya yan. Bakit? Kapag ito'y maganda sa atin, maganda ang ating kalagayan, kaya nating ibigay ang pinaka-the-best nating papuri sa Panginoon. Therefore, mga minamahal, you are the servant of God. So, meron po tayong karapatan ngayon magbigay ng papuri sa Diyos. Number 3. Kanina po, to make a joyful shout. Number 2, to serve the Lord with gladness. Number 3, to know that the Lord is God. Hindi po mahalaga na kilala mo maraming Diyos. Ang mahalaga para sa akin, isa lang Diyos ang dapat mong makilala. Ito yung Diyos na nagpahayag ng kanyang salita. Diyos na puno-puno siya ng habag sa iyo. Diyos na puno-puno siya ng katapatan sa iyo. At Diyos na nagpapatuloy ng kanyang pangako at nagbibigay ng ating kailangan. Iyan ang dapat nating unawaan sa Kanya. Yan ang dapat nating alamin sa ating buhay. Understand that God saves and blesses His people because of His name. Yan palang dahilan eh. Kaya pala tayo binibless ng Panginoon. Kaya pala tayo ay niligtas ng Panginoon dahil sa Kanyang pangalan. Kinakailangan yung Kanyang pangalan ay may taas lalo. Ito po yung isang key kung bakit tayo narito ngayon. To give thanks to the Lord. Enter into His gates with what? Thanksgiving. Pasasalamat. Doon ka pa lang sa pintuan, dapat nagpapasalamat ka na kay Lord. Doon ka pa lang sa pintuan, sumisigaw ka na kay Lord. Lord, salamat. Yan ang dahilan bakit maraming Kristiyano mahina because hindi nila ina-apply ang prinsipyo ng Diyos sa Kanyang salita. And ang sabi niya, into His courts with praise. Sa inyong palagay, sa inyong courts. Sa inyong lugar na puntaan ng mga tao, yung pagtitipunan nila, that's courts. Yun yung courts. Dito natin pwedeng isigaw ang mga papuri natin sa Diyos. Dito natin pwedeng sabihin kay Lord ang lahat ng bagay na ginawa niya. Dito natin pwedeng sabihin kay Lord ang pinakasikreto ng puso natin na hindi mo masabi kanino man. Yung pong word praise, sabi ko nga sa inyo kanina, ay isang napakalalim na salita. Kung tingnan po natin sa original, it is a word o katumbas ng salitang hallelujah. Mayroon din po siyang salita na specific na binanggit ng Biblia. Ito po yung salitang tehila na kung sabihin na kung liliwanagin po natin, ito pala ay isang uri ng
celebration o isang maingay na salita ng isang tao na nagbibigay papuring kalugod-lugod sa Diyos. O isa ring papuri na nagtataas ng pangalan ng Diyos. Ito po yung word, no, pinagmulang salitang word, the word praise. Kaya pag sa Bible nakita po natin, nabasa natin, yung word praise, ibig sabihin, ito po yung ibig sabihin. It's either you are in your mind of celebration or giving louding something praiseworthy to the Lord or giving praise and exhortation to the Lord. Ito po pala yung kinakailangan nating ma-express kapag tayo nagkakatipon. Saan? In the courts of God. Ito po yung courts. Dito tayo nagkakatipon. Because kung saan tayo nagkakatipon, ay doon pumupunta ang Panginoon. Kinakatagpo niya ang kanyang mga anak. Naniniwala po ba kayo? Ang Diyos, kapag tayo nagsasalita sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya, tahimik siyang nakikinig. Kaya nga po pag may mensahe sa atin, dapat tahimik din tayo. Lord, akin to. Huwag mong ipamigay sa iyong katabi. Sa iyo yun. Dahil kapag nagbigay ang Diyos sa iyo ng isang bagay, isa po itong napakahalaga para sa iyo. Na alam ng Diyos, ito'y kakailanganin mo. Na alam ng Diyos, ito'y gagamitin niya para ikaw ay lumagong Kristiyano. So, yun po yung word praise. And another thing, yung pong word praise, it derives from the word yada. Siya rin po ay in the other form of Hebrew, ito po ay verb na salita. Ito po ay yada, na ang katumbas nito ay to give thanks. Kaya mga minamahal, or to praise. Mga minamahal, kapag tayo ay nagkakasama-sama, yung pong papuri natin, walang ibang tumatanggap kundi ang Diyos. Dahil sa Kanya lang, siya lang ang karapat-dapat na tumanggap ng ating papuri. Ito po yung pinagmulan niya sa root word na yada from the word yad. Yad. Ang ibig sabihin po yan, pag pinagsama natin, yung yada, ang pinagmulan niya pong salita, ang ginamit niya pong salita is yad, ang ibig sabihin is hand. So, ibig sabihin, pagsamahin po natin, yung yada at ad ay ito po ay isang salitang nagsasabi kapag tayo daw po ay nagbibigay ng papuri sa Diyos or to give thanks and praise to God is to lift our hands. Ito po yung kanyang focus, is to lift our hands or praise God is upang siya ay mapurihan natin. Extension. Ito po yung pagtaas ng kamay, pagbibigay papuri sa Diyos. Many times, mga minamahal, I don't know kung kilala ninyo ang ugali ko kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. Many times, ginagawa ko po ito. Because yung aking puso, inuudyukan ako, itaas ko ang aking kamay. Pag nagtaas ako ng kamay, ibig sabihin, ito ay ibinibigay ko ang karapatan kong papuri sa Panginoon. Mga minamahal, marami sa inyo na kahit maganda, kahit meron na kayong nararamdaman sa inyong puso, ang hirap pa natin itaas ang ating mga kamay. Diyos yun. Ang kailangan po natin, kapag tayo nagkakatipon, ibigay po natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. So, ang kamay pala ay meron siyang participation para purihin natin ang Diyos. Amen? Sige po, itaas na inyong mga kamay. Ipalakpak po natin sa Panginoon. Hallelujah. Yan po ay isang bagay na instrumento kapag tayo'y nagpupuri sa Diyos. Yan po yung salitang praise na original. Na kung saan
Nais ng Panginoon, isa-isa natin itong gawin para ang Diyos ay malugod. So, enter His gate with thanksgiving and into His courts with praise. Purihin natin ang Diyos. It is a will. Ito'y kalooban ng isang Kristiyano na kailangan nating i-express tuwing tayo ay magkakatipon. Where? Sa courts. Dito lang po natin pwedeng gawin ang mga bagay na yun. Ang mundo, hindi niya alam ito. Pero, kailangan matutuwa ng mundo ang magpuri din sa Diyos. Dahil sila rin ay mahal ng Panginoon. Amen. So, as my conclusion in verse 5, tingnan po ninyo ang verse 5 ninyo. The sermon of praise is based on the three valid reasons. Ewan ko kung nakikita ninyo yung three valid reasons. Why we praise God, why we worship the Lord, why we give our thanks to the Lord. Bakit po lahat ng yan ay sinasabi natin, isinisigaw natin sa Panginoon? Bakit nga po tuwing tayo magkakatipon, hindi nawawala yung sinasabi na, Lord, salamat. Kahit hindi tayo kumain ng masarap na ulam sa isang linggo, pero sinasabi natin, Lord, thank you. Bakit? Sabi po sa verse 5, 3 pong bagay yan ang nandyan. Number 1 po, the Lord is good. Sinasabi natin, ibinibigay natin yung ating pasasalamat because the Lord is good. Kailan natin nakita na ang Diyos ay hindi naging tapat sa atin? Wala tayong basihan at wala tayong nakita sa Bible. God is always good. Number 2, His mercy is everlasting. Magkasala ka man ng linggo mula sa araw na ito hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, yung libong kasalanan, kayang patawarin ni Lord. Why? Because His mercy is everlasting. Walang katapusan ang kanyang habag. Mga minamahal, kaya itong dahilan kung bakit tayo kailangan magpasalamat, magpuri sa Panginoon. And number 3, His truth endures to all generation. Ang kanyang katotohanan ay nananatili sa lahat ng henerasyon. Mga minamahal, the Bible is the truth. The Word of God is the truth. Kaya nga minamahal, kapag tayo ay nandito sa tatlong ito, everyday, puno-puno ang ating bibig ng pasasalamat sa Diyos. Kayo po, paano ninyo pasasalamatan si Lord ngayon? Base po sa tatlong ito, the Lord is good, His mercy endures, His mercy is everlasting, or His truth endures all generation. Nais ng Panginoon na ang tatlong ito ay gawin natin isa. Upang sa gayon, ang puso natin ay mapuno ng pagpupuri at pagsambasay. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Today, we need to celebrate this Thanksgiving because God is good all the time, and all the time, God is good. His mercy is everlasting, and His truth endures. Mga minamahal, yan po ang napakasarap sa mensahe ng Panginoon. So ano po yung apat? To make a joyful shout to the Lord, to serve the Lord with gladness, know that the Lord is God, and enter His gate with thanksgiving. When this fourth, ang apat na bagay nito ay ginawa mo, mga minamahal, ikaw ay isang masigla at malakas na Kristyano. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon.